Isang sasakyan naging mitya ng buhay sa dumaraming insidente ng carnapping ngayon. Ano nga ba ang ginagawa ng pamahalaan para labanan ito? Martes sa Reporter's Notebook. Pagkatapos social networking sites may malaking papel sa pagkahuli ng grupo ni Ivan Padilla. Malaki ang nagawa ng social networking sites para matunton ng mga otoridad ang sindikato ni Ivan Padilla. Dahil dito'y natukoy ang mga miyembro ng grupo, gayon din ang kanilang operasyon. Nagpapatrol, gas, Abel Gas. Dahil puro kabataan ang miyembro ng Ivan Padilla Carjacking Group, ang hilig ng mga ito sa social networking sites ang naging susi sa pagkakabunyag ng kanilang operasyon. Nagsimula umano sa akyat bahay ang grupo sa Lafayette Condominium kung saan marami ang naging biktima at nang mahuli si Ryan Francisco, 25 anyos, sa kasong robbery, nabisto na ng mga otoridad ang modus ng grupo. Kaya kami nakipag-communicate using his Facebook account dahil pinahiram niya ito sa amin habang siya ay nasa aming pangangalaga. Gamit ang Facebook at Twitter account ni Ryan Francisco, nabuking ang mga kaibigan niya at ang kanilang operasyon, pati na rin si Ivan Padilla bilang kanilang leader. Lumalabas po na isa po siyang batang may kaya, no? Meron pong mga barkada, meron po siyang na-involve po siya sa isang krimen at nagsunod-sunod po yun. No? Kilala na rin ng mga pulis ang mga babaeng kagrupo nila na ginagamit para makakuha ng mga bibiktimahin, katulad ng ginawa ng grupo para makuha ang Volvo ng mga Ramsey. Yung pong isang kaibigan, no? Kakilala po ni Derek Ramsey, may common friend po. No? Doon po sila nagkaroon ng access hanggang natuntun po nila yung bahay. Hanggang sa operasyon ng grupo isinasagawa sa Facebook at Twitter account. Ang bagong teknolohiya ang nagsisilbing communication ng grupo, pero coded ang kanilang usapan. A week before na mangyari po yun, nandun po sa Twitter account na meron po silang bibirahin sa McKinley. Lahat ng ito ayon kay Superintendent Francisco ay lead tungo sa pagkakabunyag sa grupo. Ang bagong teknolohiya raw ang ginamit ng grupo, kaya ang bagong teknolohiya rin ang ginamit ng mga otoridad para sila matimbog. Gasabel Gas, Patrol ng Pilipino. Red Central ay pinagbabawal namang pa-test drive ng sasakyan. Itinigil na rin nila makipagkita sa mga buyer sa labas ng showroom. Kami nag-usap-usap na rin mga used cars dealers na doble ang ingat dapat. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Hindi na rin pinapayagan ng mga dealer na makipagkita sa mga buyer na nakakilala lamang nila sa internet. Inililista na rin nila ang lahat ng pumapasok sa showroom at balak na rin nila maglagay ng mga CCTV. Payo ng Highway Patrol Group sa car dealers, maging doble ingat, humingi ng ID at picture ng potential buyer at hanggat maaari, huwag makipagkita sa mga buyer sa mga di kabisadong lugar. Kailangan kung magbenta sila, puntahan na lang kung saan yung lugar na mas safe siya.
Tinitignan ngayon ng pulisya ang posibleng pagkakasangkot ng tatlong malalaking carnapping syndicate tulad ng Dominguez Group, Bonifacio Group at Madrigal Carnapping Syndicate sa kaso ni Lozano at Evangelista. Bukod kasi sa carnapping, luminya na rin daw sila sa kidnapping at murder. J. Ruiz, Patrol ng Pilipino. Iimbestigahan na rin ng Senado simula sa susunod na linggo ang mga serye ng pamamaslang. Ayon kay Senate Committee on Public Order Chairman Gregorio Honasan, nakakaalarma na ang mga insidente ng pagpatay, lalo ang mga kaso ng pagpatay at pagsunog sa katawan ng mga car dealer. Iimbitahan sa pagdinig ang mga pangunahing opisyal ng PNP para malaman ang nagiging aksyon ng mga pulis sa mga kaso. Nanawagan din si Senate Majority Leader Vicente Soto III sa mga pulis na paigtingin na ang laban kontra krimen. Samantala, para kay Senador Miguel Zubiri, dapat nang isulong ang pagbabalik ng death penalty. 24 oras. Arestado ang 6 na hinihinalang miyembro ng sindikato ng mga kidnapper, isang sasakyan at ilang piyesa ang natakbuhan ng mga pulis sa kanilang pinagtataguan o yung tinatawag na hideout nila sa Valenzuela. Si Tricia Safra, naka-alerto 24. 6 na miyembro ng umano'y kilabot na Bonifacio Carnapping Group ang magkakasunod na naaresto matapos matunton ng mga pulis ang bodega ng mga ito sa May Lamesa Street, Barangay Ugong, Valenzuela mag-aalas 8 ng gabi. Bago ang raid ng sindikato, 3 miyembro nito ang naaktuhan umanong tumatangay sa isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa Santa Cruz, Maynila noong umaga. Nakatakas ang 2, pero arestado ang isa na kinilalang si Ronnie Bartolo na agad namang kumanta. Kailangan ko lang po ng pera kasi may sakit po yung anak ko. Malaki po ang aking pagsisisi po sa nangyari po. Isang follow-up operation ang agad na inilunsad ng mga pulis matapos na inguso ni Bartolo ang bodega na siya rin mismong hideout ng kanilang grupo. Saglit ding nagkaputukan ng tangkain pang tumakas ng mga nasukol na sospek. 2 magkaibang kalibre na mga baril ang nakuha sa kanila. Sa loob ng hideout, hindi mabilang na mga piyesa ng sasakyan ang tumambad sa pulisya. May ilang taon na raw nag-ooperate ang grupong ito sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ayon sa Manila Police District Station 3, hindi basta-basta itong grupo ng mga carnapper di umano ng kanilang nasukol. Ayon sa pulisya, sa loob lamang ng 4 na oras, kaya ng grupong ito na makapagbaklas ng isang bagong karat na sasakyan para agad na maibenta ang mga parte nito. Sabi ng barangay dyan, napupuan nila pag may pumasok na kotse, walang lumalabas na kotse. So, papasok dito, mga truck na lang na binubuhat itong mga makina. Mali po yung nagawa namin. Pero ang itinuturong leader ng grupo, todo tanggi sa mga akusasyon. Hindi totoo yan. Napagbibintangan lang nila ako pero hindi naman yun ang totoo. May kaso kasi ako ng 2006, puro patong na lang sila ng patong sa pangalan ko. Hindi ko nga makakilala lahat eh. Ito lang, wala ko siya. Bukod sa mga pyesa, isang bagong nakaw na sasakyan din ang natagpuan sa hideout ng mga sospek. Sa paunang investigasyon, lumalabas na isang nagngangalang Jenny Carillas ang may-ari nito. Panawagan ng mga otoridad sa mga nabiktima ng grupo, makipag-ugnayan sa pulisya para madagdagan ang kaso ng mga sospek. Kasong carnapping, violation ng anti-fencing law, at paglabag sa COMELEC gun ban ang mga kasong maaaring kaharapin ng mga sospek. Tricia Zafra, naka-alerto 24. Ngayong linggo sa Modus Operandi, ang test drive carnapping modus. Sa mga nagbibenta ng sasakyan, mag-ingat sa bagong modus operandi na ito. Gumagamit ang mga suspect dito ng mga batang namamalimo sa kalsada at gagamitin ito sa pagkarnap ng sasakyan. Ang modus, magpapanggap na magulang ito ng bata at kunwari ay iiwan ito ang anak sa nagbibenta ng sasakyan para i-test drive ito. Subalit, hindi naman. So anyway, ito pa pala, meron pa kasing kaugnay na balita tungkol sa carnapping. Dahil yung sinasabi nga na small time lang na group itong si Ivan Padilla. Eto nga po, kinukumpirma din yan ng mga taga-highway patrol group. Ayon sa kanila, meron pang ibang ibubunyag grupo na mas malaki at yung masasabing big time na sindikato. Eto po, may report si Benedict Galazan. Hindi tinuturing na malaking banta ng Highway Patrol Group ang kilabot na Ivan Padilla Group dahil kung tutuusin, baguhan pa lang ang mga ito sa operasyon. Ang pagkakabuo ng grupo ni Padilla ay dala lamang ng kanilang kabataan at pagkakagumon sa kasino at droga. Kaya mas tututukan nila ang notorious na Dominguez at Bonifacio Carnapping Group na itinuturing ng mga big time syndicates. Yung mga batang to, nung nakita na yung Volvo, ang nasa isip nila, malaking pera makukuha nila doon. May bebenta nila. Sinabi din ni Botacan na kumpara sa Padilla Group
Group. Nagagawa pa ng Dominguez at Bonifacio Gang na maipuslit ang mga nakaw na sasakyan patungo sa mga lalawigan gaya ng Cebu. Sa talaan ng HPG, ang lungsod ng Quezon, Makati at Maynila ang may pinakamataas na kaso ng carnapping sa National Capital Region. Yung pangatlo is Makati. Kung titingnan mo, yung Quezon City is napakalawak. Napakaraming sasakyan, napakaraming malls, maraming establishments, maraming night spots. Hindi naman inaalis ni Butaka ng posibilidad na may mga opisyal ng gobyerno ang kasabwat ng mga carnapping syndicate na maaaring nagtifinance sa kanila. Idinipensa naman ito ang bansag sa kanilang hanay na kilabot sila ng mga carnapper dahil hindi nila binubuhay ang mga ito. Alam nila ang kalaban nila mga police and other law enforcement agencies na pagka nahuli sila, it's either ayaw nilang pahuling buhay and they decide to shoot it out with the police. Aminado din ang pamunuan ng HPG na hindi nila kayang bantayan ang lahat ng lugar laban sa mga kawatan sa kakulangan na rin ng tauhan at kagamitan. Kaya panawagan nila sa publiko, magdoble ingat para wag mabiktima ng mga sindikato at agad na dumulog sa kanilang tanggapan. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNCV News Worldwide.